Yes, mga igala, mga adlaw ka natong tanan. Welcome din sa ito panaguban. Sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, mga katambayan, no? Anyways, mga igala, kumusta mo, no? Marag di mo kita apektados bagyo, mga igala, no? Nakaiglas ko mga igala, kaya medyo daig ang paminaw, mata, mga igala, kulang sa tulog, kulang sa tulog. Anyways, mga igala, dinita, no? Sa itong hisgutanan, no? Kuha na lang pila ka days na ba ang bagong Pasko. 57 days. 57 days. No? 57 days na lang bago ang Pasko, mga igala. No? Pero kumusta mo manato ning kuan, no? Dapat may mga balatian nga ginakuan karon, no? Ginabatsyag. Especially katong yung osteoarthritis. Anyways, may ganaton hisgutan no kaning sakit sa bukog, mga igala, kanang mga kanang skeletal disease, magpart sa skeletal disease like osteoarthritis o uban pa, no, nga sagad na ginabatsyag karon sa to mga katawhan, no. So dagan-dagan og mga issues, no, nga gina-cater di sa Southern Philippines Medical Center, mga igala, no, nga murag lagi nasubrahan sa kuan ba, nasubrahan sa kaning exercise ang uban, no. Ang uban kay medyo nanajay lack of kining unsa ni lack of kaning siguro kanang ball joints and cartilages, may wala kay naalagaan, no. So mo na ang nahimong resulta, mga igala, no, nga medyo maka-experience na jud og kaning kuano pagpanakit sa mga kasukasuhan, is muscle kuan kaning joints. Ang English na lang, no, kay lisod pud kayo. Anyways, mga igala, kagahapon sa kapihan sa Davao, mga igala, atong nag-inusarag guest, mga igala, na si Dr. Matthew Madayag, no. Mo na iyang gihisgutan, mga igala, no, about ning pipila ka mga butang, no, about osteoarthritis, no, o uban pa, no, and even ang rehab, mga igala, sa ato ang kalawa sa atong kabukukan, mga igala. But anyways, maglangan, no, ato na siya paminawon, no, kay para pakalungog ta kung usa gid dapat ang angay buhaton, mga igala, no. Usab po ang mga kwan with regards to osteoarthritis and other even kaning kwan, no, uban pa nga matang sa ginabuhat karon diha sa Southern Philippines Medical Center. Anyways, mga igala, ato paminawon, mga igala, si Dr. Matthew Madayag, mga igala, sa Southern Philippines Medical Center. But once you reach 40 years old, there's something called sarcopenia. Sarcopenia is a normal process of aging na 1% of the muscle is lost. So gradual yan sa as you grow older. So kung naghihina yung muscle, nagaliit yung muscle, nanghihina din yung muscles. Pag nanghihina yung muscles, yung joint space niya dahan-dahan magdikit ng pagganon. Pero hindi ko man yung mapansin at 40 years old kasi 99% strong, 1% lang nawala. So usually, pag mga around 60, 65 and above, medyo weak na, nag-decrease na yung joint space. So doon nag-nakiskis yung cartilage. Pag nakiskis yung cartilage, hindi pa masakit. No? Pero pag nabutas na yung cartilage, matamaan na dito sa buto, doon na sa masakit. No? So, in physical therapy, what we do, ang nangyayari kasi nag-tight yung hamstrings niya, yung sa likod, nag-weak yung muscle sa harapan. So, ang nangyayari, mas mag-decrease yung joint space. Ang ginagawa namin, yung likod gina-stretch, yung sa harapan lakas, para maganon siya. Para maganon siya, hindi siya magtama buto sa buto. No? So, this is what we do in rehabilitation medicine sa osteoarthritis. Now, it is also very important kasi one of the risk factors is obesity. Kasi pag malaki ka, bata pa lang nakaganon na yung joint mo. Diba? So weight loss is very important. So we also advise diet, yung mga ganun, tapos a little bit of exercises to lose weight. Okay. So kung hindi namin makaya sa rehabilitation medicine, then we refer them to the orthopedic surgeons. Okay. So for possible injection, for possible surgery, kung hindi talaga makaya. Pero most of the time, majority kaya naman ng rehabilitation yung osteoarthritis. But again, may iba kasi na late na magdating, na severe pain na, grabe na, butas na talaga yung cartilage.
then that would be the time na surgery na sila or injection yung so that's for osteoarthritis. How do you prevent that? And ano yung mga, since iba pa, edad na is usually associated with older ages. Yes. Ano yung warning signs yan and how it can be prevented? The signs and symptoms of osteoarthritis is basically knee pain and weight bearing. No? Again, it's painful only pag on weight bearing kasi tatamaan na sa bone to bone. Pero pag nakaupo ka, it's not painful. Another symptom would be a morning stiffness. Okay? When you wake up in the morning, medyo stiff yung joint mo pag dinalaw mo. No? But after mga 20 to 30 minutes, medyo magluwag na, so okay na. So, initially sir, yung isa sa mga first symptom would be morning stiffness. Then there's also muscle weakness. Pag mag-weak yung muscles mo, sabi ko mag-decrease yung joint space. No? So, how do we prevent this? We ask the patient to do some exercises to strengthen the muscles. Kasi kung mas malakas yung muscle, mas maganda ba yung joint space? Di ba? Kung mas mahina yung muscle, nag-decrease yung joint space, mas mag-kiss-kiss siya. So that is why there is pain. So, pero again, kung nakaupo, there's no pain. Pag nagtayo, pag naglakad, magtamak, mag-approximation yung joint, then there is pain. Is this our friend from the media? Hi, Doc. Good morning. Mahal ba sa sa Davao? Isa na kaya ang ako ang cases sa SPNC with regards to this problem in bone and joint problems sa atong mga patients. Isa sa karampant. Ito na ba data? Kung daghan ba din siya kung comparative? I don't have any data right now, no, but every day naman gud mi kanang consultation sa kwan, pero most like dili na mawala ng mga patients with osteoarthritis, especially the elderly. Because sa mga elderly, this is a wear and tear type of disease. The more you use it, the more sa makisis ang cartilage. So pag magtindog sila, dito na sasakit. So usually, patients na makita namo is mga elderlies. No, doon na kami makita na dili elderly na may osteoarthritis, especially katong mga obese patients, no? So, with regards sa osteoporosis, it's also seen on the elderly gahapon. No? Ang osteoporosis is again osteobukog, porosis, force, gabok na bukog. Pero dili ni sa painful. No? So, the only way for us to know if the patient has osteoporosis is atong DEXA screening. It's a laboratory exam. No, para mahibalaan na kung gabok na bagay imong bukog. Because you would not know na naa kay osteoporosis. No? More common in women. Nasad sa mga males, no? Nasad sa mga lalaki, especially those patients kanang daga steroid, kanang, like for example, mag-gym, daga steroids, kaya gusto mo kusog. They are very prone for osteoporosis. No? Nasad, osteoporosis, again, gabok na bukog. No? Gabok na bukog, it is not painful. Gabok lang yung bukog. Pero kung matumba ka, balik kayo ang chances for fracture. There are also patients na osteoporotic na kanang prolonged use of steroids. Like for example, kanang mahubakon, sigigpap, diba, naman na steroids. Diba? So, pwede na sa, one of the side effects of steroids is actually osteoporosis. No? Babae man o lalaki. Okay. So, mo to mga katambayan, no? Ang pahayag ni Dr. Madayag, mga igal, no? So, well, hopefully mga igal kato, no, dagan kung sa ang kaning science baka nung gitawag nga hampol-hampol di daw makaya ba daw kung mahubag, no. Actually, no, scientifically speaking, no, amot asa po lagi ka ng hampol-hampol po, no, ganang style ka na mapiang nga dapat ipakwa na nimo, ipa-check na nimo, pero sa unang panahon hindi sa nakakuan po ka na nagtuba-tuba, okay naman. Anyways, nagkikauban ganit diri sa office mga igala nga ko ano, napod nadto niya realize mga igala mo gikot abi nung naipit lang nga ugat. O kanang sakit kay sus nade gamay fracture. So kinahanglan lang gyud mga igala pag nagi kay damatsagan gali especially si mga joints or other ko ano nga nabunlak or ipa-check gid ayon sa doktor gyud, no. Aron nga mahatagan og hinanaling solution. Anyways, mga igala padayon nato ning hisgutan mga igala, no. Sa itong pagbalik human lang sa mga importante painomdom natin si Biana.
Balik kita mga katambayan din sa tuwang panaguban, sa tungtol manong tambayan sa Radyo Pilipinas mga higala, no? So karon hapon na, no, kaganit ato ginatambayan karon, no, ang hiskutanan, no, with regards sa mga sakit sa bukog, no, well, particularly osteoarthritis uban, no, o kanang uban nga mga kano, especially kanang sa stroke, di ba mo nang ginakuan kay medyo mawala ano function ang ato ang mga ano, siguro kay konektado sa nerves sa atong mga bukog. Oh, mo na siya ang ginakuan, no, isa po sa mga ginakuan po no, ginakater sa Southern Philippines Medical Center. Anyways, may dito maglangan na ato paminawan balik mga higala si Dr. Matthew Madayag mga higala, no, gikan sa Southern Philippines Medical Center. So, Doc, I have mentioned earlier na 40 above and mostly women ang posibleng ma-affected nga sakit. How about na abay pinakabata nga edad, Doc? Inyong matala. Sa which one? Sa osteoarthritis o osteoporosis? Maybe if ever na sa diha. Sa diha? Younger? Yes, okay. Sa younger naman, sa osteoarthritis, katong mga ginatawag na post-traumatic arthritis, kanang mga, like for example, sa sports o nabanggaan, no? So what happens in their knees ay maigo. There is already damage sa ilahang pagkunyay na kanang overuse, no, napiskis. It's basically the same mechanism na natanggal tong cartilage, maigo bukog sa bukog, no? So kung sa matigo lang, usually it's osteoarthritis, usually sa mga bata na very active, it's post-traumatic arthritis. No? Do they validate, if ever, at some point, like edad of 40 plus, and then nighttime na accident, as you said, and then cartilage, na igo-igo cartilage, na ito sakit kayo siya. Kung saan ba siya kaduga yung dot? Ay nangyayon yung basin mga 1 year pa na, 3 years pa, sa mag-heal ang cartilage? Depende kay, that is why we give some medications. Kung hindi makayo sa medications, naghahatag na niyo katong mga injection. Like for example, PRP to help regenerate the cartilage, no? So, luwi kayo, mga bata pa lang, arthritic na ilang mga joints, di ba? Kada lakaw nila, sakiang na, sakit na, no? So, what we do here muna, we really cannot say, sir, depende, kung bago pa, it would be easier for us. So, kung dugay na, basig dili na namo kayo, basig i-refer na namo sa refer na namo for possible surgery. Naman yung mga cases like for example, kanang very common ang ACL tear sa sports, di ba? ACL tear. Pag dili ka magpa-operaan na, higher risk for early osteoarthritis ka. So basically, it's post-traumatic arthritis because of the trauma. Kanang mga naa sa sports na ACL injuries, So needed siya na therapy. Very important. That is why we also cater sports rehabilitation. We also do that in SPNC. Okay. Once naigo ang kining patient mo o kaning nabaot ang iyang cartilage, will there be any possibility na di na siya mahimong active sa mga physical activities? Yes, because there is already pain. That is why, as much as possible, we give some medications para at least mag-regenerate man lang. Initially, we give oral medications. The most common is glucosamine sulfate. Na ay mga collagen, na ay mga bakukar, mga avocado extract, katong tiastritin, na ay katong mga collagen mga brand names niya. This is not a sponsored na ay mga Genacol, na ay Coladex. These are all good medications for the cartilage. Maka-help regenerate. Lastly, Doc, di ni madalag hampol-hampol. Kining mga herbal lang ba? Mabahan-bahan, di ba? Kanang isa kaya ganit, traditional healing. You know what? I really cannot explain that, no? Kasi I can explain it on the scientific side. Okay, pero on the traditional side, I really cannot explain it. Kasi, you know what? Naabayilain mag-improve, di ba? Wala na ko kabalo sa explanation. Pero katong science okay. Doc, good morning. Gusto lang nakaipangutan na sa inyo, ha? Since na-open up ni Katratang Maiden Urbano sa topic regarding sa osteoarthritis, in addition to that, does it affect for katong mga workers na ako, especially katong sa mga construction
with regards sa osteoporosis or osteoarthritis that has opened, kay makapekto ang ligament sa matag baktas padulong sa taas din nga. For example, building, does it affect for construction workers kung maapekto ng osteoarthritis? Yes, of course, because again, osteoarthritis is a wear and tear type of disease. The more you use it, mas paspas sa madami. Is it connected po actually atong sa gina-mention nimo for the opening statement nimo sa stroke with regards sa kay with the heating weather nga sinapit karon sa matag karon ug unya, regardless if runner or katong mga naa sa mga lagyong lugar. Yung mga heat stroke na ginasabi mo, sir. Yeah. For the work, so this is a different topic no? So stroke na naman ito, no? Siyempre, meron tayong mga ginatawag na heat stroke, di ba? So, prevention na lang ginasa, dapat better ang hydration, no? So, especially for those people na kanang taas na OBP, sige paghapon ng trabaho, under the heat of the sun, so mas prone sila for possible stroke. Kasi age bracket kasagaran nga matamaan og stroke, not only sa elderly but kasi pinakabata or age bracket to be exact. Actually, sir, wala na sa pili, no? Kasi even naay mga stroke na bata pa lang. No? Because there are 3 kinds of stroke. Okay. First kind of stroke is katong usually we see in the elderly. Like for example, mao nitong aganan sa dugo, no, katong mga magbara gani, mga cholesterol, mga diabetes, mao na sa tong isa sa type of stroke. Another type of stroke is na ay sakit sa heart, no? Ang sakit sa heart, mas bata pa na kay sakit sa heart. Dahil mo baga din ha, kung matanggal na siya, ma-dislodge na sa buhato sa utok, dito mo baga sa utok, so dito another stroke. Walay pili, bata, tigulang, no? So, the third type of stroke is katong nimbuto tong agianan sa dugo. Like for example, mao nitong agianan sa dugo, no? This is the mao nitong dugo, this is the normal blood pressure. Sa normal blood pressure, kung taas kayo ng blood pressure, tulak na niya. Kanang i-push niya ang walls ba. Kung taas kayo ng blood pressure, hindi makayanan sa agianan sa dugo mo buto. No? So wala gyud say pili, sir. Kung hypertensive ka, dapat inom ka og kambal. Mag-diet gyud ka. No, katong sa mga salt, dapat low salt diet gyud ka. Kung diabetic ka, para to prevent ka mo bara, diet gyud ka sa imong diet gyud ka sa imong sa sugar nimo. So low carbs gyud ka. Yeah, you need, and para sa mua sa rehabilitation medicine, we emphasize exercise, especially in diabetics, no? Kaya diba na kayo mga diabetic na kanang magdagan, magluya lang sila kaya nag-hypoglycemia sila, diba? Nag-hypoglycemia na, kumbaga, subot pasabot, nag-hypoglycemia sila, but pasabot, mag-exercise day ka, sunugon din itong asukal sa dugo. No? So, may kapoy na, kahulay, ayaw pugsa para din ka mag-hypoglycemia. So, you need to exercise para masunog tong asukal sa dugo. Marag maigo ang mga fitness goals, labi na kaming mga media. Is it highly discouraged nga in every scorching heat of the sun, na katong mga stroke patients, is it highly discouraged nga mo inom og energy drink? Okay. This is actually not my forte, no? Kasi I focus more on sa rehabilitation, okay, no? So dapat ang mapangutanan ko ang mga neurologists. But however, naay mga studies na dili sa good na magsige inom og kanang mga energy drinks. Kasi number 1, atong mga energy drinks, taas kayo sugar content, no? Especially kung diabetic ka, di ba? So, napailaing mga contents tong mga energy drink, which is na dili maayo sa lawas. Yeah, that's na lang on my end, Doc, kung in relation sa stroke. Regardless of gender, does it affect anything? Like what you have mentioned nga, balay pili, masin edad or gender? Yes. Oh, mas babae o lalaki.
Ay, the problem with one group, especially sa mga lalaki, kasi kayo mo inom. Di ba? Grabe manigarilyo, daghang mga piso ba? So, majority karon for the past, on my experience, for the past few months, ang elderly tabla, mga lalaki, babae. So, ka mga earlies pa, mga 50s pa, mostly mga lalaki, kaya kusog kayo mag-inom ka ng, kusog kayo manigarilyo, grabe ang puyat, yung mga ganun. No? So, ako ang so far napansin karon. Okay, we'd like, kung nandito kasi kaya si Dr. Maradillas at Robert for mental health. Okay, Dr. Litsi, yung sabi stroke, yung rehabilitation, post-rehab, kasi stroke is very expensive, lalo na sa mga indigent. Do you have, ano yung mga services for mga indigents na stroke na for rehab? Okay. The city, there are mga indigents na mga na-stroke. You can always go to SPMC, no? Kasi we cater all stroke patients. Tapos, currently the city government is actually trying to put up CBR, mga community-based rehab centers. Though dili pa gid sa wala pa sa karon, pero naanay building somewhere in Tibungco for those who are located in Tibungco na ay rehab center na ginatutok for the stroke patients. I think sa Kalina na asad under kay Councilor Villafuerte, kay Councilor Enzo, nasad siya murag rehab, community-based rehab for stroke patients sa Kalinan. Somewhere sa tingin murag wala man. Others magud is more on private clinics na. Pero sa SPMC, we cater patients kung may stroke, better good na muad ko mo sa SPMC for therapy para to improve the quality of life. Atong ilang weakness will actually improve pa, mas makusog pa sa pwede man namo na dili mabalik sa normal, pero at least mag-improve pa sila. Yung one of the effects of stroke, parang yung imbalance niya, mawala ng balance and ma-weaken yung, yes. Ano yung effects na sa base sa gano'n na it depends kasi on what part of the brain is affected. Like for example, kakonsulti mo na balance, it's more on cerebellum. Kung dito ka na stroke sa cerebellum, magnisod sa balance, no? So, namin mga techniques mga physical therapy, we have techniques on how to deal with balance and coordination. No? So, we try to facilitate or stimulate yung mga muscles to help in the balance and coordination. Okay. yung that services for indigents libre sa zero billing sa yes, and I think even if limit sa indigent makaya man sa lingap or sa malasakit, they can pass through lingap or malasakit para malibre sila for the physical therapy treatment. Usually we prescribe 2 times a week for 2 months. Kung kulang pa, dungaga na mo. No? Unfortunately, medyo kulang lang yung staff sa sa SPMC, na aming physical therapy, na aming occupational therapy. The physical therapist usually handles sa mga gross movements. Occupational therapist usually katong sa mga finer movements and swallowing. No? Though our staff medyo outnumbered, pero as much as possible, we try to accommodate all patients. Ilan current staff ng mga therapists and the ratio of the patients? Kasi marami talaga mga percentages SPMC. Oo, madami to. I don't have any concern. I don't have any katong ratio. Wala akong kabalik. Pero daghan yun sa kabuk. One therapist, 10 patients. 1:10.
hindi ko din masabi sir eh. So, kumbaga overwork talaga yung mga PTs and OTs doon kasi medyo kulang kami ng manpower. Pero however, we are trying to increase the number of the PTs, OTs para mas maka-cater pa more patients. Kasi not only stroke patients ang mga ginahandle sir. We also handle katong orthopedic rehab. We also handle pediatric rehabilitation. So, dili lang neurology cases, mga back pain, neck pain. Di ba may tubo? Do you have special arrangement na tubo? Wala, sir. Wala. These are two different entities. Mutan na lang po about sa prevention po. Prevention for what? Sa bone and joints or sa stroke? Sa prevention. Okay, sa prevention, sa bone and joints, like for example, we haven't really discussed osteoporosis, katong ako nagkabuk na bukog, no? Ang prevention ng good is, we need to do exercise. Okay, exercise, naamagod may ginatawag na Wolff's Law. The Wolff's Law states that the bone adapts to the pressure that is placed on it. So, more pressure sa imong bukog, mas better, mas bukusog imong bukog. Pero too much pressure, mas nabali ang bukog. No? So, mga normal exercises like walking, jogging, a little bit of Zumba, no? Kanang mga weight-bearing exercises that is good for para ma-stimulate ang bone production. Other supplements, katong calcium with vitamin D. No? So, we recommend calcium and vitamin D para mas makusog ang bukog. Okay. But, naamagwilain na, naanak ko osteoporosis. Na mag-calcium na po. That is a wrong notion, mga good. Even if you look at the ads sa TV, ang ginasulti nila is it will help prevent osteoporosis. So kung naanak kay osteoporosis, mas nindaghan pakabuot na yung inom nun na calcium, it will not go back to its normal na kagahit sa inyong bukog. Naging medications for that, no? So, ang prevention, weight-bearing exercises, number 2, calcium and vitamin D. Tapos, as much as possible, avoid smoking. No, smoking, kaya nagapakuan din na siya, kanang gabi gid makapa-cause of osteoporosis. No, kung mag-inom ka na, apil mo na smoking, di ba, kanong so prevention. No, that is why, as early as kanang mga, especially mga babae because of menopause, mas paspas mo magka-osteoporosis. Dapat even before menopause, nagka-calcium na mo, nagpundo na mo daan og bukog. No? So, yun sir. Gusto na ikaw ba, if it is a myth or not, no? Kaning mga laman loob, sila ka-cause ba na sa Saan? osteo diseases, mga laman loob sa Laman loob? No, ang laman loob is actually basic. It increases the uric acid. Katong uric acid, that is another type of arthritis. Kaya daghan kay klaseng arthritis. May osteoarthritis, may rheumatoid arthritis, may gouty arthritis, ankylosing spondylitis. Daghan kaya sila na klaseng arthritis. So, katong sultin mo na laman loob, kanang mga beans, no, mag-increase, may possibility mag-increase yung uric acid. So, lahi isa to na laing type of arthritis ko siya. Kaya daghan kay klaseng arthritis. So, isa na cause like sa osteoarthritis? Katong cause sa osteoarthritis is basically an overuse syndrome. Kanang wear and tear na siya. No? The more you use it, the more makis-is mo cartilage. Matanggal mo cartilage, ligo na bukog sa bukog pag magtindog, maglakaw ka. So, mo to mga katambayan, no, ang pahayag, no, pahayag ni Dr. Matthew Madayag mga higala. To kuno ba si nagkamali, naganihara ko nagkamali mga higala to ang kuno, no. Asa naman to, na dito rin mga higala dapat dito magkamali. No, kay magnasya second name kung nasa second name, asa naman to? Si Matthew Rex Madayag. Tama, lagi ko Matthew Rex Madayag, mga higala, no? Alang mo na, no? Ball and joint awareness, mga higala, osteoarthritis, no? So, kinahanglan gid daw mag-exercise mo tingon, no? Na mag-exercise, kinahanglan, pero kanang dili dapat exercise magkuan kay baka
mag-weights ka, kay matagan kag pressure daw, kung matagan og pressure, kung gamay na lang daw kay imong cartilages sa mga igala, hindi mababungkag hinoon. So, light exercise lang, zumba na lang pa. No, zumba na lang gid daw. Or walking or hiking, no? Kaliso na gid ako kargahod gani ako, weight gani no, karga mag-weights pa ko. Joke lang. Anyways, may katambayan mga taigong oras na usang alam sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao mga igala. Ako ino ka ba na Armando Fenegito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas Davao. Salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Og of course, amping ta kanunay mga katambayan.